Parang dito yung dinadaanan natin. Mayo ng taong 2022. Mataas ang presyo ng gas. Mataas ang presyo ng mga bilihin. Pinakamataas na inflation rate na naitala. Ano ang pinakamagandang gawin financially? Bumili ng iPhone 13. In 100 meters, turn right on Wilson. Hello, welcome to the channel. Samahan nyo kami today sa aming munting Green Hills adventure kung saan aalamin natin kung totoo bang mas mura or mas sulit bumili ng phones doon. Malalaman din natin kung gaano ka-legit yung mga binebenta doon, especially if planning kayong bumili ng bagong phone. So ayun, kasama si baby girl, nagpunta kami sa Green Hills upang mamasyal. Hindi niya lang alam, later on, masasaksihan niya yung isa sa mga maling financial decisions sa ginawa ko sa aking buhay. Excited ka na? Ha? Excited ka na? Oo. Titingin ka lang, Koy. Ha? Titingin ka lang, hindi ka bibili. Hindi, loko lang. Konting backstory lang, no? So, weeks ago, ayaw na gumana nung Google Apps dun sa P40 Pro ko. And napanood ko nga sa mga vlogs, makakabili ka raw ng murang phones dito. So, na-convince na ako na baka ito na yung chance para itry na mag-ikot dito sa Green Hills. So, ayan, bago ang lahat, naglibot-libot muna kami sa loob at sa paligid ng mall. Mapapansin nyo na maraming iba't ibang stalls dito sa labas. Ayan, tingin-tingin muna kami ng mga pang-ipit sa buhok. After mag-ikot, time out muna kami para kumain ng lunch. Napili namin na dito kumain sa Gringo. Try nyo guys yung Southern Blend Chicken nila. Promise, masarap. So eto, konting pasyal ulit sa paligid. Punta muna kami sa isa naming agenda, which is ipagawa etong nasirang espresso machine. So ayan, tumawid muna kami sa kabilang building para i-drop etong machine doon sa service center. Then ikot muna kami ulit para mamasyal. May mga display ng lumang camera doon sa hallway papunta sa sinehan. Perfect pang Instagram. Para kunyari, movie geek. Balik tayo sa main agenda. Pagpasok nyo sa second floor ng mall, bubungad sa inyo yung kaliwat kanang tindahan ng mga cellphones. Nagtanong na rin kami sa ibang mga stalls dito para ma-compare yung mga prices. Konting lakad pa paikot ng mga stalls, makikita nyo yung store ni Ate Mylene. Konting tanong-tanong kasi medyo undecided pa ako if iPhone ba or Samsung S22 yung pipiliin ko. Una kong chinek yung mga naka-display na second-hand units. That time, ang price ng iPhone 13 Pro na 128GB na second-hand is around 53K. Eto, sinisale stock sa akin ni Ate Mylene na maganda raw yung Sierra Blue. Eto na nga. Nag-decide na ako na bilhin yung brand new. Binigyan ako ni ate ng Sierra Blue na unit. 128GB ito and ang price niya is 55K. Eto, check out muna natin yung unboxing. Maganda natin. Maganda kayo. Inon ko na rin yung unit para ma-check at ang ganda-ganda nga neto. Premium na premium hawakan. Tipong hindi naman talaga ito yung favorite color mo, pero biglang magbabago yung isip mo kapag nakita mo na in person. Masasabi kong legit na legit nga guys. Meron din siyang free tempered glass Ganyan sila kagalante dito. So dito, nung time na kakabitan na sana ng tempered glass yung unit, ay nagkaroon kami ng konting problema dahil yung unit na to na inabot sa akin ay smart lock pala. Meaning, hindi ko siya pwede saksakan ng ibang SIM card other than smart. So mamaya-maya rin, pinalitan ni ate ng ibang unit na factory unlock. Brand new ulit ito. So ayan, ina-unbox ulit namin para i-check.
inon na ni ate yung unit and sinaksakan na namin ng SIM card para matest. After ng ilang minutes ng pag-activate and setup ng mga password, so far so good naman. Nga pala, aside sa tempered glass, may freebies din silang charger and casing. Then, pagdating naman sa warranty, meron silang 3 months store warranty and 1 year Apple warranty. So, there we go. Brand new iPhone 13 Pro. Nabili ko around 55,000 pesos. Hindi hamak na mas mura kaysa current SRP niya na around 64,000 pesos. If naghahanap ka ng alternative na pagbibilan ng phones para sa iyong social climbing needs, punta ka na lang dito sa Green Hills and see for yourself. That's all for now. Thank you for watching. This is Normal User Vids. Let's go!